Hello class, good day. Today, tuturo ko sa inyo yung accounts receivable. Yung accounts receivable, isa tong uri ng financial assets. Most commonly, yung mga businesses, whether banks or non-banks, meron silang financial assets na tinatawag nating accounts receivable. Okay? So, i-deep dive natin. Una, may dalawang klase ng receivables. Yung unang klase, trade receivables. Yung pangalawang klase is yung non-trade receivables. When we say trade receivables, meron kang marireceive hindi dahil sa ibang bagay. Meron kang marireceive dahil nagbenta ka. Kaya nga ang tawag trade. Nakipagpalitan ka. Therefore, kailangan meron kang ma-receive. Kaya ang tawag dun sa marireceive mo na yon, trade receivables. Ang technical definition po kasi ng trade receivables, ito po yung receivables na mag-a-arise from ordinary course ng business, from regular activities ng business. Ibig sabihin, ano ba yung regular activities or ordinary course ng business? Magbenta. Kung meron kang binenta at meron kang marireceive doon na bayad na hindi pa binabayaran mismo ng customer, marireceive mo pa lang, ang tawag doon, trade receivables. Kaya siya tinawag na receivables kasi wala ng condition, unconditional na. Meaning, ready to receive na sa part mo kasi nabenta mo na yung item, hindi ka pa lang binabayaran. Kaya ang tawag doon, trade receivables. Yung trade receivables, nahati pa yan sa dalawa. Una, yung tinatawag nating accounts receivable. Ang other term niyan, customer accounts. Ang other term, trade debtors. Nagkaroon ng mga taong may utang sa'yo because nagkaroon ng bentahan. Ano pang other term? Trade accounts receivable. Okay? Ngayon, yung pangalawa, notes receivable. Ano yung pinagkaiba ng accounts receivable tsaka ng notes receivable? Yung notes receivable po, meron po yang promissory note. Unlike doon sa accounts receivable, wala po yang promissory note. Pero same ang same characteristic nila or same classification nila is part pa rin sila ng trade receivables. Okay? Yun po ang concern na part pa rin sila ng trade receivables. Pinagkaiba lang, walang promissory note, yung accounts receivable. Yung notes receivable, from the word itself, notes, merong promissory note. Okay? Next. Meron po tayong tinatawag na non-trade receivables. When we say non-trade receivables, ito po yung marireceive mo hindi dahil nakabenta ka. May ibang cost po, kaya ka merong marireceive. Ayun po yung non-trade receivables. Sa mga next slides po natin, makikita nyo po yung example ng non-trade receivables. So, yung next muna natin, yung classification. When we say classification, current assets ba yan or non-current assets? Yung trade receivables po natin, always po yan current assets. Whether within 12 months siya makokolekta, whether within operating cycle, whichever is longer man sa kanilang dalawa, current assets pa rin yun. When we say operating cycle, from the time na may binili ka at ibinenta mo yun hanggang sa ma-receive mo yung bayad para doon, ganun po yung operating cycle, ganun po yung katagal. Ano po yung duration ng time na yon? Yun po yung magsisilbi nating operating cycle. Okay? From the time na binili mo po yung item, hanggang sa ibenta mo yun at ma-receive mo yung bayad para doon, ganun po katagal yung operating cycle. Ngayon, yung duration po nun, ibangga mo po sa 12 months or 1 year, alin man po yung mas matagal sa kanilang dalawa, whether lumagpas man ng 12 months o hindi, as long as part siya ng operating cycle or part ng trade, always po yan current assets. Kaya yung trade receivables po natin, always po yan part ng current assets. Kasi nga po, trade, may kinalaman sa trade, may kinalaman sa operation. Okay? Ganun po yon. Next, kapag non-trade receivables naman po, dito na magkakatalo. Kung makokolekta po yung receivable na non-trade within 12 months, current assets po yon.
Kapag longer than 12 months, non-current assets po yun. So, ito na po yung example ng ating non-trade receivables. Una, advances to shareholders, directors, officers, or employees. Meaning, kung ikaw po yung company or ikaw may-ari ng company, ibig sabihin nito, pinahiram mo po yung shareholders, directors, officers, or yung mga empleyado mo. May marireceive ka sa kanila hindi dahil binentahan mo sila, kundi dahil pinahiram mo talaga sila ng pera. Okay? Next, advances to affiliates. Yung affiliates po, ito po yung mga allied companies mo. For example, mga associates company mo, um, subsidiaries, under ng joint arrangement, ayan, mga allied company mo yan. Mga affiliates mo po yun. Ngayon, kung pinahiram mo po sila ng pera, may non-trade receivable ka po sa kanila. Kung meron ka marireceive sa kanila na hindi dahil binentahan mo sila, non-trade receivable po yon. Okay? When we say advances to supplier, meron kang advance payment doon sa supplier mo. Meaning, may marireceive ka doon sa supplier mo. Ang kaso nga lang, hindi dahil binentahan mo yung supplier, kundi dahil nagbayad ka na in advance doon sa supplier. Okay? Ganun po yon. Subscription receivable. When we say subscription receivable, meron pong mag-i-invest sa company pero wala pa siyang ibinabayad. Kumbaga sabi niya, pa-subscribe muna ako nang i-issue mo na share or stocks para maging owner ako ng company mo. Therefore, yung company po meron pong subscription receivable doon sa subscriber. Okay? Hindi po ito matatawag na ah ordinary course ng business, yung pagpapasubscribe po. Kasi nga po, kahit na sabihin nating merong exchange, meron pong marireceive yung company kapalit ng ipapasubscribe niya na shares, pero wala naman pong profit sa part ng company yun. Kumbaga, nagkaroon lang ng increase sa capital na meron yung company. Okay? When we say po kasi ordinary course ng business, merong exchange or bentahan, pero dapat merong kikitain yung company. Merong profit motive sa part ng company. Ngayon, the fact na magkakaroon lang ng additional investment or additional investors sa company because of subscription, hindi po yun matatawag na ordinary course ng business kasi wala namang profit motive doon sa investment transaction na yon. Creditors accounts with debit balances. Meaning, kung sobra na nasingil sa'yo yung pinagkakautangan mo, may marireceive ka sa kanya, syempre. Yung marireceive mo sa kanya, hindi dahil meron kang binenta sa kanya, kundi dahil sobra nga yung ibinayad mo sa kanya. Kaya meron ka pong non-trade receivable na tinatawag nating creditors accounts with debit balances. Normally po kasi kapag meron tayong utang, ang balance po niyan, credit. Ngayon, kapag nagkaroon ng debit diyan, sobra po yung binayad. Okay? Next, special deposits. Siyempre, after mag-mature ng mga dineposito mo, kung meron ka man dineposito, usually itong special deposits na to, for example, under ng litigation yung isang item, kailangan mo i-deposito muna yun. Kung sinong manalo, syempre doon sa litigation, sa kanya mapupunta yung possession ng item. Ngayon, dahil kailangan mo yun i-deposit, kung pera man yun, i-deposito mo muna, then, kung ikaw yung manalo, marireceive mo ulit yun. 'Di ba may marireceive ka kasi meron kang dineposito, hindi dahil nakabenta ka. Ang tawag do'n sa dineposito mo, special deposits. Okay? Next, dividends receivable or dividend receivable. Kung nag-invest ka, siyempre mag-earn yan ng dibidendo, ng share in profit ng company. Meron kang share do'n, may hati ka do'n. Dividends receivable po 'yun. For example, nag-declare na sila na magbibigay sila ng dibidendo and isa ka sa mga owner ng company. Ang tawag po do'n, dahil hindi mo pa nare-receive yung dibidendo, nag-declare pa lang hindi mo pa nare-receive. Ang tawag po do'n sa mare-receive mo pa lang na dibidendo, dividend receivable.
Yung dividend po, share po yan sa profit ng company. Ibig sabihin niya, meron kang parte doon sa kinita ng company. Okay? Next, accrued rent receivable. Yung accrued rent receivable po is, for example, merong nagre-renta sa'yo and hindi pa siya bayad or di niya pa nababayaran yung para sa buwan na to. Ngayon, siyempre, kailangan niya na bayaran kung tapos na yung buwan na to or kung, let's say ganito, merong nagre-renta sa'yo. Nung nakaraang buwan, hindi niya pa yun nababayaran. Pero lumipas na yung nakaraang buwan. Siyempre, kaya nga nakaraang buwan eh. Ngayon, kung meron siyang dapat bayaran sa'yo para sa nakaraang buwan, ang tawag po doon, accrued rent receivable. Okay? Nag-accrue na po, na-consume niya na po yung renta. Ngayon, dahil hindi niya pa bayad, sa part mo, meron kang receivable. Accrued rent receivable po yon. Okay? Hindi mo naman binenta yung ownership ng pinaparenta mo. Pinarerenta mo nga lang eh. Okay? Ibig sabihin, hindi mo tinatransfer yung ownership. Therefore, meron tayong accrued rent, kaya siya tinawag na rent, pinarerentahan. Then, receivable dahil hindi pa bayad yung renta na para sa nakaraang buwan or nakaraang period. Okay? Next is yung accrued royalties receivable. Yung accrued royalties receivable, kung sakasakaling merong gumamit ng iyong intellectual property. For example, meron kang pina-franchise. Ikaw yung franchisor, ikaw yung nagpapa-franchise. Tapos, merong franchisee, yung mismong gusto mag-franchise sa'yo. Ngayon, yung royalties doon, kung sakaling merong mabenta yung franchisee, sa bawat benta nun, meron kang parte. Ang tawag doon, royalties. Okay? Ano pa? Let's say, for example, ikaw yung gumawa ng libro, ikaw yung author, libro mo, tapos merong publisher or merong magbebenta ng libro mo. Sa bawat mabebenta na libro ng publisher or ng ibang individual na gusto magbenta ng libro mo, kung meron kang parte doon, ang tawag doon, royalties din. Okay? Next. Accrued interest receivable, ito yung marireceive mo na interest dahil merong taong nagkakautang sa'yo or merong taong may utang sa'yo. Ngayon, dahil hindi niya pa nabayaran yung interest nung nakaraan, ang tawag doon, accrued interest receivable kasi hindi mo pa nare-receive. Hindi niya pa nababayaran. Okay? Next, claims receivable against losses or damages. For example, meron kang insurance na kinuha. Yung bahay nyo nasunog. Wag naman. Ngayon, meron kang marireceive sa insurance. Hindi naman ibig sabihin na binenta mo yung insurance kaya meron kang marireceive sa insurance eh. Meron kang marireceive sa insurance kasi yung bahay mo insured. Okay? Next, claims for rebate. Yung mga cashback, meron kang marireceive kasi merong cashback. Hindi dahil meron kang binenta, kundi dahil meron kang binili. Ngayon, kung meron kang marireceive na rebate or cashback, non-trade receivable din yon. Ano pa? Tax refund. Kung meron kang sobrang nabayarang tax or binayarang tax, sobra, tax refund. Hindi mo naman binentahan si BIR eh, kaya meron kang marireceive kay BIR, hindi naman ganun yon. Meron kang marireceive kay BIR kasi for tax refund yon. Okay? Ganun po. Next, customer credit balances. Ang ibig sabihin lang nito, sobra ng binayaran si customer sa'yo. Okay? Sobra ang nakolekta mo. Kasi ang normal balance po nito, debit. Ngayon, kung sobra yung nakolekta mo, nagkaroon ng credit balances, meron ka pong utang. Okay? Sa customer. Ikaw na yung may utang sa customer mo kasi sobra yung customer ng bayad. Okay? Next. We have initial measurement and subsequent measurement. When we say measurement, magkano yung amount na gagamitin mo doon sa record mo. Ngayon, when we say initial measurement, magkano yung amount na gagamitin mo initially kapag papasok na siya doon sa record mo. Initial measurement po natin, invoice amount or billed amount or face amount. Ano po ba yung nakalagay doon sa dokumento? Doon sa invoice amount. For example, binentahan mo siya
magkano po yung nakalagay doon sa dokumento, yun po yung gagamitin initially. Okay? Ngayon, after po yan pumasok sa record natin or ng company, diyan na po papasok yung subsequent measurement. Habang lumilipas yung panahon, magkano na lang po ba talaga yung dapat na nasa record natin? Ito pa rin po ba yung makokolekta natin? Okay? Kasi kung hindi na, kailangan natin malaman yung net realizable value or amortized cost. Yung net realizable value po, ito po yung ginagamit natin sa accounts receivable. Ang ibig sabihin po niyan is magkano na lang po ba talaga yung makokolekta ng company or ng mismong nagpautang doon sa pinautang niya. Kasi nga ni, meron po tayong mga deduction na pwede pang mangyari dyan. Ano yung mga yon? Let's say for example, allowance for freight charge. Si customer yung sumagot ng shipping fee imbis na ikaw. Therefore, ibabawas yun ni customer or nung taong nagkakautang sa'yo doon sa utang niya. Kasi dapat ikaw yung sasagot pero siya yung nagbayad eh. Ang mangyayari niyan, ibabawas niya yun sa utang niya sa'yo. Okay? Ganun po. Next, allowance for sales return. Siyempre may binalik yung may utang sa'yo or yung customer mo. Hindi babawasan mo yung utang niya kasi meron siya binalik sa'yo na dispalinghadong item or hindi okay na item. Kaya mababawasan rin po yung receivable mo. Okay? Ano pa? Allowance for sales discount. Let's say for example, may nakuha pong discount yung customer mo dahil maaga siya nagbayad. Ngayon, mababawasan nun yung makukolekta mo kasi maaga siya nagbayad. Ano pa? Let's say for example, na bankrupt yung nagkakautang sa'yo. Halos lahat ng utang niya sa'yo, malaki yung chance na hindi niya na mabayaran. Ngayon, syempre, kailangan magkaroon ka ng allowance for doubtful accounts. Kaya nga tinawag na doubtful, kaduda-duda na mabayaran niya yung utang na yon. Therefore, kailangan mo na i-deduct yun. Okay? Kasi nga po, conservative tayo. Kaya dapat i-consider na natin yung allowance kasi i-expect na natin yung worst case scenario dito eh. Magkano na lang ba yung talagang makukolekta ko kung ganito? Kung na-bankrupt na yung customer or yung nagkakautang sa akin. Ano pa? May tinatawag kasi tayong prudence. Do not overstate your asset, okay, or income. And do not understate your liability or expense. Ngayon, yung asset natin na receivable, asset yan, di ba? Hindi natin yan pwedeng i-overstate kasi nga we exercise prudence para hindi tayo mapahiya. Okay? Then we also apply conservatism. We expect the worst case scenario. Kung sakaling hindi na talaga yan totally makapagbayad or merong malaking chance na hindi na yan makakapagbayad, tanggapin na natin yon. So, magkano na lang yung amount na matitira? Yun na lang yung mare-recover natin. Okay? Next, we have freight terms. When we say freight, connected po ito sa transportation or shipping. Okay? Una, meron po tayong FOB destination. Ibig sabihin po ng FOB, freight on board destination. Next, FOB shipping point. FOB shipping point or freight on board shipping point. Ano po yung pinagkaiba ng dalawa? When we say freight on board destination, matatransfer po yung ownership kapag dumating na po doon sa destination ng buyer. Okay? Ulitin ko po. Freight on board destination, matatransfer po yung ownership ng item kapag nakarating na po doon sa destination ng buyer. Yung FOB shipping point or freight on board shipping point po, matatransfer po yung ownership upon shipment. Meaning, kapag umandar na po yung carrier papunta doon sa buyer, matatransfer na po yung ownership. From the time na umandar na po yung carrier, dala yung item. Okay? From that point po, malilipat na yung ownership. Next, meron tayong tinatawag na freight collect and freight prepaid. Yung freight collect po, normally ang magbabayad nito yung buyer. Kapag i-collect niya na yung item, siya na yung magbabayad ng shipping fee or transportation cost. Ngayon, kailan ba dapat na siya yung magbayad ng transportation cost or
Kailan ba 'to nangyayari yung freight collect? Kapag po FOB shipping point. Kasi nga po, upon shipment, nalipat na yung ownership. Kung nalipat na yung ownership upon shipment, aba dapat lang kapag iko-kolekta na yung item, ang magbayad ng transportation, si buyer na upon collection. Kasi nga po, na-transfer na yung ownership. Therefore, yung buyer na, yung dapat sumagot ng shipping fee. Okay? Ganun po yon. Kung FOB destination naman po, ang magbabayad po ng shipping fee is yung seller. Ang tawag po doon, freight prepaid. Babayaran po ng seller in advance. Kasi nga po, malilipat pa lang ang ownership kapag dumating na yung item doon sa destination ng buyer. Therefore, ang sasagot muna ng transportation fee or transportation cost is yung seller. Ang tawag po doon, freight prepaid. So ano nga po yung kinalaman ng FOB destination, FOB shipping point, freight collect, and freight prepaid doon sa ating accounts receivable? Kung sakasakali na nagbayad ang hindi dapat magbayad ng shipping fee, magkakaroon po yan ng impact sa ating accounts receivable. Let's say for example, FOB shipping point, pero ang nagbayad si seller pa rin. Ibig sabihin tataas yung accounts receivable ni seller. Kasi imbis na si buyer na sumagot ng shipping fee, kasi freight on board shipping point, ang nagbayad pa rin si seller. Therefore, tataas ang accounts receivable ni seller kay buyer. Okay? Let's say for example naman, FOB destination. Tapos, ang sumagot ng shipping fee or ng transportation cost, yung buyer. Ang dapat ang sasagot nun, yung seller. Kasi malilipat pa lang naman ang ownership kapag nandun na sa buyer. Therefore, dahil si buyer ang sumagot ng shipping fee or ng transportation cost na dapat si seller ang sasagot, mababawasan po ang accounts receivable ni seller. Ibig sabihin, mababawasan ang makukolekta ni seller kay buyer. Kasi nga po, sinagot pa rin ni buyer pati yung transportation cost na dapat si seller ang sasagot. Kaya kung may utang si buyer kay seller, babawasan niya yung dapat niyang bayaran. Kasi nagkaroon ng atraso si seller kay buyer. Di ba nga, dapat ang sasagot, si seller ang sasagot ng transportation cost or shipping fee kapag FOB destination. Kasi malilipat pa lang naman ang ownership kay buyer upon destination. Kapag si buyer po ang sumagot ng shipping fee or transportation cost, kahit na FOB destination yan, asahan po ni seller na mababawasan ang dapat niyang kolektahin kay buyer. Okay? Ayun po yung connection niya pagdating sa ating accounts receivable. Meron po tayong dalawang methods ng pagre-record ng credit sales. Una, gross method. Pangalawa, net method. Sa gross method po, hindi muna binabawas yung discount. Okay, kaya nga po naka-gross. Let's say for example, ganito. Meron pong credit term. Ibig sabihin po nun, ito po yung duration na kung saan dapat magbayad yung customer para walang interest na tatakbo. Ngayon, let's say for example, within 30 days kapag nagbayad siya, pasok pa. Okay, within 30 days, ayun po yung credit term. Ngayon, kung magbayad po ng within 10 days yung buyer, hindi po malabo na makuha niya po yung discount kung meron pong discount na ino-offer yung seller. Let's say for example, si seller meron siyang ino-offer na discount kung sakaling magbayad within 10 days. Ngayon, kung nagbayad within 10 days yung buyer, makukuha niya yung discount. Doon pa lang po dapat ibawas yung discount sa naging sales. Okay? Kasi yung sales po natin, may impact po yan dun sa receivable. Kasi yan po yung pinanggagalingan ng receivable. Ngayon, kung nakuha ng buyer yung discount, mababawasan yung receivable. Kasi maaga siya nagbayad eh. Pasok doon sa 10 days. Sabi within 10 days, makukuha niya yung discount. Kapag within 30 days niya binayaran, tapos lagpas na ng 10 days, wala ng discount. Okay? Ngayon, kung nagbayad po si buyer within 10 days at nakuha niya yung discount, doon pa lang po ibabawas.
Kapag net method po, binabawas na agad yung discount. Tapos sa dulo, ina-adjust na lang po. Kung sakasakali na lumagpas talaga yung pagbabayad niya doon sa credit term. Okay? Kung nagkaroon po ng lagpas sa credit term yung pagbabayad niya, ang tawag po doon, purchase discount loss. Sa part po ng buyer, kawalan po yun. Loss po yun sa part ng buyer. Sa part ng seller, other income po yun. Kasi nga po, nag-net method tayo. Meaning, binawas natin ng una sa income natin. Ngayon, dahil hindi naman pala nakuha ng dahil hindi naman pala nakuha ng buyer yung discount, therefore, kailangan natin idagdag ulit sa income natin. Ang tawag na doon is other income. Okay? Yung sales discount forfeited na yon na hindi nakuha ng buyer, sa buyer kasi sa side niya, ang tawag doon, purchase discount. Sa part ng seller, sales discount. Kung hindi po nakuha ng buyer yung purchase discount, dahil lumagpas siya sa credit terms, sa part po ni seller, ang tawag po doon, sales discount forfeited. Magiging other income po yun sa part ni seller. Kasi nung una, nabawas na po yung discount. Ngayon, dahil idadagdag ulit yung discount, other income po yun. Hindi po nature ng business na magkaroon ng sales discount forfeited. Kaya hindi po yun pwede maging part ng revenue. Dapat part na po yun ng other income. Okay? So, yung next po, meron tayong accounting for doubtful accounts. Una, meron tayong allowance method. Kumbaga, meron palang indication na hindi siya makakabayad at mataas yung indication nun. Ikaltas na natin doon sa marireceive natin. Okay? Ganun po yun. Kumbaga, huwag mo na hintayin na talagang sure na hindi siya makakabayad, dun mo palang ibabawas. Kumbaga, alam mo palang na kaduda-duda na at mataas yung chance na hindi siya makapagbayad, ibawas mo na. Okay? Allowance method na po. Actually, itong allowance method na to, from the time na nagkaroon po ng sales, kinukonsider na agad na may part dyan na hindi mababayaran. Unlike itong direct write-off method, ibabawas mo pa lang ito sa makokolekta mo kapag sure na hindi mo na makokolekta. Okay? Ganun po yung direct write-off method. So, yun lang. Salamat.